Magandang araw pong muli mga kababayan, at sa oras pong ito, ako po ay bumabati sa mga kapatid at sa ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng daigdig. Ako po ay nagpapasalamat po sa aking mga subscribers. Salamat po sa inyo. Sana po ay huwag po kayong magsasawa. At bago ko po iparinig, paki-like at paki-subscribe niyo po dito po sa aking munting programa. Pakinggan po natin itong sa iyong araw tungkol po dito kay Vice President Sara Duterte. Ang Pilipino gusto ng impeachment at 93% ng mga Pilipino ang nagsasabing dapat i-privatize ang bansa kaysa sa sarili. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang regular na sesyon pa ang bihis ng Senate Session Hall kanina, pero nakaabang na sa gilid ang witness stand na gagamitin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balik sesyon na sa Lunes ang Kongreso. Samantala, ayon sa pinakahuling commission survey ng SWS, 88% ng halos 2,000 respondents ang naniniwalang dapat magpaliwanag ang bise sa mga reklamo sa impeachment. Mahihiling naman ang isa sa mga House Prosecutor matapos sabihin ni Pangulong Marcos Jr. na ayaw naman niya sa impeachment. The President should not be involved in the impeachment. And I'm glad to hear that the President, as the head of the executive department, will not interfere with the impeachment process. We want the senator judges to act independently, free from any influence from the executive department. Binunyag naman ng isang kongresista na may mga kaapelidong senador ang ilang mga pangalang nakatanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Inilabas ng social weather stations ang resulta ng survey kung saan tinanong ang respondents sa mga dapat at hindi dapat gawin ni Vice President Sara Duterte kasunod ng eleksyon. Sa survey ng social weather station na komisyon ng Strat-based Group, 93% ng respondents ang naniniwala na dapat unahin ng bise ang pagtugon sa mga pangangailangan ng bansa. May napansin ka ba? Sa bawat kanto ng social media, sa bawat kwentuhan sa tricycle o palengke, isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit pero bihirang sagutin. Hindi ito chismis, hindi rin ito politika lang. Ito'y tungkol sa pananagutan, ito'y tungkol sa bayan, ito'y tungkol sa iyo. Pero teka, bakit tila nanahimik ang dapat sumagot? Ayon sa pinakabagong Strat-based SWS survey, 9 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang mga reklamong impeachment laban sa kanya. 88% ang nagsabing dapat siyang sumagot, 68% ang nagsabing tiyak na dapat, at 20% naman ang nagsabing malamang na dapat. Pero kahit malinaw ang mensahe ng taong bayan, wala pa rin malinaw na tugon mula sa kanya. Ang tanong, bakit? Ang Kongreso pumoto ng lampas 200 na mababatas para sa impeachment. Ang mga aligasyon, pagtataksil sa tiwala ng publiko, lantarang paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, at iba pang mabibigat na krimen. Pero ito ang hindi mo inaasahan. 8 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing dapat unahin ni VP Sara ang kapakanan ng bayan higit sa sarili. Hindi ito opinion lang, ito ang tinig ng 1,800 na botante mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi ito haka-haka, ito'y pulso ng mamamayan. Pero kung malinaw ang utos ng taong bayan, bakit tila hindi malinaw sa kanya? Sabi nga ni Dindo Manhit ng Strat-based Institute, ang accountability ay hindi option. Ito'y pundasyon ng tiwala ng taong bayan. Panahon na para sagutin ni VP Sara ang mga aligasyon. Sa huli, ang mga halal na lider ay may tungkuling magsilbi sa bayan, hindi sa sarili. Boom, sakit, pero totoo. Pero sa halip na tahasang pagsagot, tila mas pinipili pa ang katahimikan. Oo, may schedule na sa Senado para sa articles of impeachment, pero paurong ng paurong. June 2 dapat na reschedule. June 11 daw, abangan. Pero hanggang kailan maghihintay ang bayan? Dapat niyang ituon ang pansin sa bansa. Pero bakit tila sarili ang inuuna? 86% ng mga Pilipino gusto siyang magtrabaho sa plataforma. 81% ng mga Pilipino gusto siyang tigilan ang kanyang pamumulitika. 74% gusto na rin siyang tumigil sa pagbabatikos sa gobyerno. Yung mismong gobyerno, bahagi siya. Pero 93% ang nagsabing ipagpaliban ang personal, unahin ang bayan. Kung ang mga numero ito ay sigaw, ang tanong ay, naririnig niya pa ito? Di pwedeng deadma.
Tila galit na ang bayan, tila napuno na, at kahit gaano pa kataas ang posisyon, kapag hindi marunong sumagot sa taong bayan, may kapalit. Pilipinas, gising na. Hindi ito teleserye, hindi ito pakit sa kamera. Ito'y laban para sa prinsipyo, para sa pananagutan, para sa kinabukasan. Kaya habang hindi pa siya sumasagot, tanungin natin ulit, galit na ba talaga ang Pilipinas? O papayag tayong muli manahimik? Yan po mga kababayan, yung narinig po natin na kay sa iyong araw tungkol po dito sa kay Vice President Sara Duterte sa impeachment po. Pero para po sa akin bilang isang Pilipino at ordinaryong Pilipino, dapat lang po talaga na siya ay ma-impeach dahil marami pong katanungan na dapat siyang sagutin sa iba't ibang mga katanungan po. Ngayon, dapat po yan ay maliwanagan po ng tao para mawala yung anumang isipin o masamang isipin sa kanya. Kasi kung hindi po niya yan sasagutin, marami po yung, lalo na po maraming magagalit po sa kanya. At ito nga po, nakakainis na rin po itong Senado na ito na sa pangunguna po ni Chis Escudero po. Kasi nausad na naman ng June 11. Samantalang dapat ito ay June 2 at dapat nga nung pa lang ay naumpisahan po yan by February o January po kung di po ako nagkakamali po. Ngayon ay nausad po yan na nausad at hindi po nangyayari na matuloy itong impeachment. Kaya kung hindi po yan matutuloy, siguradong maraming mga mamayang Pilipino ang maiinis o magagalit po dyan. Kaya para po sa akin, dapat lang po na sagutin ni Vice President itong impeachment na inihain at inilatag po sa kanya. Yan po mga babae yung ating pong narinig. Bahala na po kayo kung ano po ang inyong opinion at saloobin. I-comment nyo na lang po mga kababayan. Muli po, salamat po sa inyo pong pakikinig at panonood. At gaya po ng aking sinasabi po mga kababayan, sa araw-araw na lumilipas sa ating paggawa, sa ating buhay, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Babay po.